Grabe mga kapams, araw-araw na lang tuulan. Pasyalan mo natin si Tatay Jimmy, kumustahin natin. Sa bagay, hindi na po tulad dati na nag-aalala tayo sa tulugan niya pag ganitong umuulan. Kasi may higaan na siya na folding bed at hindi na siya nahiga sa sahig. Yun po ang kagandahan at kalaki ng naitulong sa kanya ng folding bed. Ano po? Kasi sabi nga niya, kahit may karton, nasapin, eh napakaginaw po talaga. Kaya po natin kung anong ginagawa ni Tatay Jimmy sa mga oras na to, at kung may pagbabago ba. Kasi nabila na po natin siya ng nakaraan supporter, di po ba? Kung nahagaang-gaang ba sa kanyang pakiramdam yung supporter, mga kapamos, kumustahin natin para alam po natin yung kalagayan nila, nangyayari sa kanya. Baha na po mga kalsada. So kung hirap sa kanya po yung sahig ko, kung wala siyang folding bed, baha po talaga. Buti na lang nakabili po tayo ng folding bed niya, mga kapams. Wawa naman po. Kahit paano nabawasan yung kanyang mga iniisip. Tay, saan banda? Dito ka natutulog? Dito tayo mga kapams, sakto na sa lubong natin. Ano po? Sira ng gulong. Sira. Mga pang may pagpalit-palit mo. Tay, kamusta naman yung pakiramdam mo ngayon na... Yung may ka na. Di mo may supporter na. Maganda na. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Hindi na. May impis na siya. Ito. Wala na po. Pa-impis na po ng dahan-dahan, mga kapams. Siyempre, hindi na po biglaan yan. Ano po? Kumbaga, napakalaki ng naitulong ng supporter. Kasi nag-aalala ko noon, baka kako, kailangan ng operahan. Mahirap mag-opera. Mahirap mag-opera. Paano ka pa, pag na-operahan ka, paano yun? Pagkatapos ng opera, kailangan naman doon ka lang sa ospital lagi. Isang buwan ba? O ilang yung... Tapos pagka pa, tulokan ka pa. Wala kang pambayad doon. Tulokan ka doon. Kayari na. Kawawa naman ako. Huwag kang papaniwala sa ganun tayo na sa ospital tuturukan para tuluyan, gano'n. Huwag kang papaniwala sa ganun kasi alam mo, ang mga doktor, may mga sinumpaang tungkulin yan, mga kapams, ano? Sinumpaan nila yan, ang pagiging doktor nila na magliligtas sila ng buhay ng pasyente. Hindi yun gawain yung magtuturok para matuloy yung pasyente, hindi po. At na under oath po ang mga doktor natin. Kaya huwag kang papaniwala sa mga ganun tayo, paninira lang yan, ano? Oo nga. Kaya magtiwala tayo sa mga doktor natin. Pero yun nga, pinagpapasalamat natin kasi hindi na kailangan magpa-opera. Kasi nga yun, sa paunti-unti po na ginagawa nating pamamaraan sa pag-inom-inom ng gamot at this time is supporter, okay na po, hindi na siya masyadong masakit. Pero masakit pa rin. Kunti na lang. Kunti na lang. Yan po, yun yung magandang balita na po. Buti nga, meron na Kumbaga, na itutulak niya na parang tawag doon? Inaipit siya eh. Naipit. Para hindi siya maggalaw-galaw. Sa wala pa, lumulubo. Nung wala pang supporter? Oo. Lobo talaga. Mahaba. Ano to? Para ng avocado. Nung wala pang supporter, parang avocado na? Oo. Yung avocado nga green. Ganun talaga. Ganun ka, wala. Ano to? Kahit pag tayo ko na nirapan masayad na. Masayad na sa inodoro. Wala, liki na. Ito po, masakit na. Wala, delikado. Pero ngayon, hindi na Hindi na masyado. Salamat naman, salamat po sa Diyos sa magandang development. Grabe. Sa totoo lang po, pati ako kinakabahan nun tayo. Baka
Baka kailangan operahan kako. Paano mangyayari yun? Malaki ang bayad dyan. Napakalaking bayad sa ospital. Alam man doon ka man na malagi sa ospital pagkatapos ng operasyon. Malaki ang bill. Pag inilabas naman, wala ang bahay si Tatay Jimmy. Malaki ang bill. Kung may bahay man matutuluyan, walang magbabantay. Siyempre, hindi po siya makakilos-kilos nun pag naoperahan. Hindi talaga, bawal. Bawal lang. Mabuti na lang nagawan natin ng paraan sa mga paunti-unti ano po. At ngayon, ayun na, maganda na, hindi na siya masakit. Konting-konti na lang, no? Konting-konti na lang talaga? Oo. Hindi na talaga. Pero nararamdaman mo pa rin na may sakit pa rin. Oo, meron. Tsaka mas maganda dyan tayo, pag natutulog ka, itaas mo yung paa mo. Oo. Para bito ka kasi yan, no? Oo, bito ka. Ngayon ka, manalos ba yung bito ka? Oo. Napagalaw. Nangala ka lang kanina. O yun, no? Kaunti pa lang. Bakit? Paano kasi yung umulan? Grabe mong ulan mga kapams. Di talaga makapangalakal pag ganitong umuulan, ano po? Kasi may bagyo. May bagyo daw sa ibang lugar, sa probinsya. Sino may sabi may bagyo? Sino? Kaya ka walang pasok eh. May bagyo daw eh. Ay oo, walang pasok po ang pang mga school. Oo, walang mapasok. Kasi nga may bagyo daw. Bagyo. Sa mahirap. Eh kahapon nakapangalakal ka? Oo, nakabitaw ako kunti. Ha? Ang binta ko eh, 50 lang. 50. Kulang pagkaan talaga. Sipin niyo po yung mga kapams no, yung maghapon na pangalakal. Maghapon kasi mangalakal sila, ano po? Tapos hindi nila ibibenta sa gabi yun. Kinabukasan ng umaga nila ibibenta. Diretso pangalakal uli. Yung maghapong pangalakal nila, nakakabenta 50. Eh, pag kinabenta mo, binili mo ng mga kain mo sa umaga, wala na naman, maghapon na namang pangalakal. Oo, maghapon. Kung tituusin yung 50, kulang pa nga sa pagkain yun eh. Kulang pa. Ulam lang yun. Mahal ang bilihin. Grabe ang mahal na po ng mga bilihin ngayon. Pag nakakain ka, na bili mo ng pagkain mo yung 50, mangalakal ka maghapon, wala nang kain-kain yun. Wala na. Kinabukasan uli, ibenta, kain. Makailan isang beses, isang araw. Oo. Hirap talaga. Hirap. Pag dito mo nakal, wala. Hindi ko wala kumakain. Yun talaga, pag walang di nangalakal, wala talaga makain. Oo. Kumain ka na tayo? Kanino? Anong oras? Maaga, ganyan no. Hindi ko nang kandang yan. Ito lang nga po yung sabi ko, ano po? Kain niya umaga. Kasi umaga siya nagbebenta. Tapos yun, makakain siya, makabenta siya, ibili yung pagkain, makakain siya. Sa tanghali, wala na. Sa hapunan, wala na rin. Wala na. Kasi bukas pa ulit siya magbebenta eh. Kahit pag kape, wala. Eh, kung kunti-kunti pa makalakal, makuha, Wala. Alam nga. makabenta kinabukasan, 10 piso. Wala, kulang pa. Wala talaga. Grabe. Paano ba yan? Sabi mo nga sa akin, kuntintiis lang. Tiis lang, tiis lang. What a minute po. Oo naman po, lahat po ng nangyayari, kalooban po ng Diyos. At lahat ng nangyayari may dahilan. Tiwala lang tayo, no? Tiwala lang po tayo sa magagawa, dakilang magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, ganito tayo, no? Bibigyan kita ng isang sitwasyon. Gawin mong pag nangangalakal ka, huwag mong isipin na makakarami ka ng kalakal sa pagtsatsaga mo. Ang isipin mo, makakarami ka ng kalakal dahil ibibigay sa iyo ng Diyos. Tama. Tiwala lang. Sa lahat po ng plano natin sa buhay, ano po, huwag tayong magtiwala sa sariling kakayahan natin. Magtiwala tayo sa dakilang magagawa ng ating Panginoong Diyos. Tama. Kasi lahat po kaya niyang gawin eh. Magtiwala lang tayo. At gawin ang kanyang mga utos, siyempre. Ibig sabihin, hindi ka pa kumain tayo. Hindi pa. Kain tayo. Pakain mo natin si tatay, mga kapams. Kain mo na siya doon sa kinakainan niya. Ang ulan, mga kapams, wala ko sombrero, kaya helmet na lang. Ulan pa rin po.
Kain na po si tatay. Okay, pili ka tayo ng maulam. Kain ka lang tayo ha. Grabe hirap din kasi ng ganitong ano nila na nangangalakal. Sa buong maghapon, mga pangalakal 50 pesos, mabenta nila kinabukasan ng umaga. Ibili pagkain, maghapon na naman kalakal. Tuwing umaga na lang kakain. Kung ganitong ulan-ulan pa, wala talagang makalakal. Wala na naman di ka sumilo, magkasakit ka pa, mas lalong mahirap. Lalo mga kapams. Tingnan niyo pong baha na. Dilim pa rin po. Na tumitigil yung ulan na to. Asan nga pala yun tayo, yung kasama mo, si Pogi? May pinuntahan. Paikot-ikot. Kanin pa tayo? Ha? Po, tapos na po kumain si tatay. Busog ka tayo? Oo. Ayun po, tapos na si tatay. Tara tayo. Thank you po. Ay, salamat, nakakainan po si tatay mga kapams. Isipin nyo, sa loob ng isang araw, isang beses lang kumain. Kung magkano lang yung mapangalakalan sa buong maghapon. Yun ang kakainin sa kinabukasan ng umaga. Mahirap talaga. Yung talagang buhay ng mahirap tayo, no? Oo. Tsaga-tsaga talaga. Kagala talaga. May bagyo pa. Bagyo pa, sukulin tayo. Bagyo tayo. Sa mahirap. Yun ang walang bagyo eh. Mahirapan pang mangalakal, maghanap ng makamarami. Oo. Ito pa kayang may ulan. Siyempre, kailangan mo talagang sumilong pag ulan. Oo. Kasi pag nagkasakit ka pa mga kapams na ganitong buhay mo, eh sino mag-aalaga sa'yo, di po ba? Buti na, di ka nakakasakit tayo no, ng mga lagnat-lagnat, gano'n. Wala na. Yan lang talagang lagnat ng sakit mo ngayon. Oo. Kasi naalala niyo po mga kapams, nung unang lumabas nung sakit ni tatay, tirang kaso to siya, di ba? Tirang kaso ka tayo noon. Kaya binigyan natin ng mga gamot noon. Nung gumaling, ayan yung pinaka-ano na po niya ng sakit niya na pinag-alala natin na baka maoperahan nga. At sa awa ng Diyos naman po umiimpis ng dahan-dahan na po. Saan nga probinsya niyo tayo? Samar? Hindi, Iligan. Iligan? Oh, Iligan, Mindanao. Saan na banda yung Iligan? Mindanao. Sa may Buto? Hindi. Sa may Agusan? Hindi. Sa may Oroquita? Oh, Yun, Oroquita nga, malapit doon. Misamis. San Oriental. Misamis, Osamis, mga ganun. Oo. Ang Pagadian. Pangadian. Tama. Kasi ikot ko yan tayo, yung lugar na yan. Oo. Mga Pagadian, Lanao, yung mga yan, ikot ko yan. Oo. Puntang Oroqueta, Osamis, Misamis, yun. Oo. Kita. Kami. Ba't ayaw mo umuwi sa inyo? Ayaw ko muna doon. Bakit? Wala akong kapatid doon. Wala kang kapatid? Wala na. Bakit? Kaya yung panganay na patay na eh. Yung pinagkanay namin, panganay, patay na. Mga kamag-anak nyo doon? Pero sa doon, naiwan. Pero wala, ayaw ko doon. Kasi bakit mo galing? Baka mas maganda naman doon. Kasi presko doon lahat. Wala kang matirahan doon. Wala kang matirahan. Dito wala ka rin matirahan. Mabuti lang dito sa doon. Mahirap talaga doon. Sa bagay siya po nakakalam kung anong sitwasyon sa lugar nila mga kapams, no? Hirap lang kayo, no? Tapos walang anak. Walang anak. Pinang kasama ko doon. Buwi ko, wala kang kasama. May magbiyahe. Oo. Sa barko. Pero kung may pamasahe ka, gusto mo makauwi doon? O, yung master lang. Ha? Mamaster lang. Ano yun? Pastel lang. Pasyalain mo talaga tumira doon?
So, yun po ang ano, ni Tatay Jimmy, no? Ayaw niya po talaga doon tumira. Kasi kung ano nakikita nating hirap niya rito, mas mahirap daw doon. Siya po nakakaalam po talaga ng sitwasyon eh. So hanggang dyan po mga kapams, at tuloy-tuloy lang po tayo. Spread love lang araw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang po yan sa LV Vlogs Family. Bye-bye. Bye. Tinutulungan ka naman nila Kuya Tek, no? Oh, wala naman yung bigat sa akin. Wala rin kasing kung ganyan po kasi pag walang benta rin, Oo. wala rin maitulong sila Kuya Tek, mga vendors sa kanya. Yung si Tatay Nuli dati, di ba binibigyan kayo ng pagkain? Tatay. Nuli. Nilo. Ay, Nilo. Oo. Hanggang ngayon binibigyan ka pa rin naman. Minsan lang. Pag minsan. Ayos lang yun. At least kahit pa paano pag meron sila, nakapagbigay pa rin sa'yo, no? Oo. Ayun po mga kapam, suyo na tayo. Ginabi na tayo. Grabe namang buhay ni Tatay Jimmy, no po? Sa kanya po kasi galing po mismo mga kapam, kung anong hirap niya rito, kaya ayaw niyang umuwi sa probinsya kasi mas mahirap daw doon. Kaya di po natin alam kung anong buhay mayroon sila sa probinsya, no? Tsaka wala na po kasi yung kapatid si Tatay Jimmy sa probinsya. Hindi maaalis na may mga kamag-anak siya doon. Pero siyempre, pag di po natin alam kung gaano rin kahirap yung mga kamag-anak niya doon, kaya siguro nagsumikap din silang makapunta ng Maynila. Yun nga lang, tinapos sa kapalaran, ika nga. Meron po kasi mga instances, mga kapams, na kahit anong pagsisikap mo, wala talagang mangyayari. Hanggang sa sumuko ka, hindi na problema doon. Kaya malaking aral na kung hindi ka man magtagumpay sa napili mong linya o buhay, magbago ka ng linya. Kasi huwag mong ipipilit yung isang linya na hindi naman tugma o hindi talaga para sa'yo. Yun nga, baka iba ang para sa'yo na buhay. Kung pakiramdam mo, paulit-ulit na lang ang nangyayari sa'yo, kahit ano pagsisikap mo, bumabagsak, huwag kang matakot na sumubok. Lumabas ka sa shell mo, lumabas ka sa comfort zone mo. Kumbaga doon ba sa hindi mo gamay na sitwasyon, pasukin mo. Tulad lang po yan sa paghanap ng trabaho eh. Kung may isang specific kang trabaho na alam, doon ka na lang, kahit na alam mong walang nangyayari sa buhay mo, hindi gumaganda ang takbo ng buhay mo, maghanap ka ng iba. Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo gamay na trabaho, subok ka. Yun po ang pinaka the best na doon. Kasi hindi man po sa pag-aano no po, ganyan po ginagawa ko sa buhay ko. Kahit sa abroad po, nung second to the last na abroad ko, ang trabaho ko dapat doon is welder. Pagdating ko doon, welder na ako, biglang nangailangan ng aircon technician. Hindi ko alam yung trabaho ng aircon technician, wala akong alam talaga dyan. Nagpresenta ako sa management na gusto kong mag-transfer dyan sa trabaho ng aircon technician. Tinanong ako, anong experience ko? Sabi ko, walang experience, pero mabilis ako matuto. Subukin nyo lang muna ako habang wala pang nahahanap, sabi ko ganon. Pinagbigyan ako. Isang buwan na wala pang nahahanap, natuto na ako. Kaya naging aircon technician po ako ng mga sasakyan doon. Nag-i-install ng sasakyan, ng aircon ng sasakyan. Pag may sira ang isang sasakyan, pupunta sa shop, check ko kung anong sira, hanapin yung sira ng aircon. Ganun po. Sikap-sikap lang, tsaga-tsaga. Sa totoo lang po, napakaraming beses na sa buhay ko na halos sumuko na rin ako.
Kasi laging bagsak ang lahat ng ginagawa ko. Hindi na po lingid sa kaalaman ninyo mga kap ng iba sa inyo na nung bagong punta ko kay kuya ka-business, naikwento ko sa kanya ang naging buhay ko, ano po, na nagtayo ako ng business. Tapos nasa abroad pa po ako noon. Tapos pag uwi ko, tinuloy-tuloy. Akala ko noon maganda na kasi nakakapag-remit naman po yung kamag-anak ko sa akin. Weekly may binibigay. Yung sa na-discovery ko po na wala na talaga ang pera, sa kanya lahat napunta. Kaya na doon po yung business ko. Kaya ako nangarap o nagkapag-isip na mag-abroad ulit noon. Kaso nga lang yung kamag-anak namin na dapat tutuluyan ko wala na pala rito. Kaya wala pa ako matuluyan. Nasa naubusan ako ng pera, napilitan ako yung pumunta kay ka-business. Kasi ako po yung subscriber niya noon pa, nasa abroad pa ako. At mataas ang paghanga ko kay kuya ka-business. At tinanggap po niya ako at tuloy-tuloy na po. Natuto na po akong mag-charity.